Hello! Ni hao. Ngayon guys, i-share ko naman yung halimbawa, expire na yung, malapit na mag-expire yung ERC mo, kung pwede ka pa bang magbakasyon sa Pilipinas. Okay, yan. Ni hao! Tatsahaw! Welcome to my vlog. Ngayon guys, pag-usapan natin yung mga gusto magbakasyon pero kakabahan ka, sinabing, hala, mag-expire na yung ARC ko next month, baka hindi na ako pwedeng magbakasyon. Di ba? Ganun ang iniisip natin kasi mag-expire na, baka hindi na tayo pwedeng magbakasyon sa Pilipinas. Guys, pwede pa tayo magbakasyon sa Pilipinas pag 1 month ma-expire pa yung ERC natin. Kasi ERC lang naman yun expire, hindi passport. Tapos kukuha ka, papayagan ka pa rin ng halimbawa emergency, papayagan ka pa rin ng employer or broker na magbakasyon ka kahit expire na yung malapit na mag-expire ang ERC mo. Kasi hindi ka naman magbakasyon na kasi pero kailangan kang bumalik noon na hindi pa expire yung ERC mo, siyempre, kasi kung hindi ka na makakabalik, kaya kailangan balik ka. Halimbawa, ma-expire ng ERC mo sa katapusan tatlong buwan, tapos may emergency, babalik magbakasyon ka mga 5 days, ganun, pwede ka pang umuwi, makakabalik ka pa kasi hindi pa naman expire yun, so hindi ka pati in-pay, kaya pwede pang magbakasyon pag malapit na mag-expire yung ERC mo. Ay, ganun. Kasi ano naman yun bago ka, ang ano kasi dito, ang policy, 3 months, bago ka, halimbawa 3 months na ma-expire ka na, mag-renew ka sa amo mo, 3 months yun, kailangan i-process na nila. Kaya yung papers mo, naka-process na, yung ERC lang ang hindi pa napalitan, ganun. Kaya pwede pang magbakasyon kahit malapit na mag-expire yung ERC natin. Okay guys, kasi nga marami ding nagtatanong mga ala, malapit na ako mag-expire, baka hindi na ako magbakasyon, hindi ako payagan. Wala namang problema sa ERC, basta hindi pa expire, malayo-layo pa. Pero pag halimbawa expire ka na 1 week, ganun, wala ka pang na-release ng papers mo, hindi ka pa pwedeng magbakasyon kasi nga wala ka pang ERC na kasi isang buwan yan bago lalabas yung bago mong ERC. Mayroong 2 weeks, 3 weeks, pero pinaka 1 month talaga bago lalabas yung panibago mo ERC. Kaya hirap pag OFW, hindi ka basta-basta makabakasyon pag expire ng mga papers mo, diba? Kasi nga mahirap magbakasyon na expire. Nakakauwi ka naman, pero pag expire ka na, hindi ka na talaga makakabalik. Ganun. Maraming ganun na naliligtaan, hindi mo na namalayan na expire ka na, tapos nagbakasyon ka ng matagal, ganun. Pag tingin mo expire na yung ERC mo, hindi ka na makakabalik kasi ERC ang titignan doon Kaya kailangan talaga meron ding hindi siya hindi niya napansin na expire na siya, pero ako napapansin ko naman na kailan ako ma-finish o ma-expire kasi yung payslip mo andun yan andun yan, ang payslip namin 3 payslip yan, 1 taon, 2 taon, tapos 3 taon so makikita natin yung kailan mag-expire. Yung iba kasi siguro hindi nakalimutan na oo, mayroong broker, pero mas responsibilidad natin kasi atin yun gamit natin yun. Ang lang, paalala lang sa broker, ganun. Ako, kailan ba yun? Mag-expire ako dito June, next month. So mga February, March, tinatanong na nila ako kung gusto ko pa bang mag-renew dito, ganun. Para na-process nila, ganun. Oo naman, kung halimbawa gusto kang mag-renew, tapos yung employer mo naman hindi gusto, diba, ganun yun
Kaya tinatanong nila ako kung gusto ko pa ba mag-renew. Oo naman, mas mahirap yung palipat-lipat, panibagong adjustment ka, tapos yung mga gamit mo hirap magbitbit, tapos akyat sa agency, baba akyat, tapos panibago na namang employer mo, adjustment ka naman, bagahe ka naman, marami kang bagahe yung mga workers talaga dito guys, kasi nga summer yung damit mo, ang winter, tapos yung pambahay mo, yung mga panggala mo, marami ka talagang damit na pangbitbit. Ako mga 5 bag, di ba? Kasi nga yung bag na pang winter, nako, isang maliit kasi nga makapal. Pero kung wala namang winter dito, siyempre summer lang yung damit mo, manipis lang, madali lang lagay sa bag. Kaya sabi ko, mag-renew naman ako, taasan man ako o hindi ng sahod, kahit hindi ako taasan ng ganong kalaki, dito lang ako, basta mabait lang yung amo ko, ganun. Hindi naman ako ganong pagod dito kasi nga yung alaga lang, puyat lang. Pero pasag sa trabaho, okay naman sila, hindi nangikialam yung mga employer ko sa mga ganong trabaho na wala pa akong reklamo sa agency na oy ganito yung trabaho mo, wala naman, okay naman, satisfied naman sila dito sa trabaho ko, kasi hindi naman ako pabaya sa alaga ko kahit sa gabi. Pero meron kaming CCTV dito kasama, at saka hindi yan nagkakabidsor si Lola, kasi kahit sa gabi talagang pinapatagilid ko siya para hindi siya magkabidsor. Ganun, magaan lang naman ang trabaho ko, kaso puyat lang. Ang mabigat lang dito yung halimbawa paliguan mo yung alaga mo, yan, bubuhatin mo syempre, yun lang mahirap. Okay guys, yan, sana may natutunan kayo sa sinabi ko na pwedeng magbakasyon ang isang workers pag kahit 2 weeks pa ma-expire na yung ERC niya. Okay guys, thanks for watching guys, bye, 再见。